Lulutuin natin ngayon sinigang na salmon belly sa KKK. Kalamansi, kamatis, tsaka kangkong. Masarap po ito. Ito yung mga hinanda natin na mga pansahog. Alam nyo, dun sa palengke, sabi nyo, oh nako, salmon, mahal yata yan. Actually, pag meron kayong nakitang mga rita-ritaso na parte ng salmon, pwede din ho yun. So, nakita ko may mga ritasong tiyan ng salmon. Pwede po ang ibang isda, kung ano yung nakita nyo. Pwede din po ang ulo ng isda. So, ituturo natin bakit kailangan natin kumain ng isda. 10 dahilan bakit maganda ang isda sa ating katawan. Hiniwa-hiwa na po natin yung isda. Okay? So, nakita natin, dito mura-mura nakasale yung tiyan ng salmon. Pero maraming mga parte o iba't ibang klaseng isda na pwede din nating lutuin. At sabi ko, KKK, kalamansi, kamatis. Yan, kalamansi, kamatis, kangkong, sibuyas. So, pag hiniwa na natin sila, eto na po. Kalamansi, kamatis, sibuyas. Hinihiwalay ko yung tangkay ng kangkong kasi uunahin natin yan. Mabilis lang kasing maluto ang dahon ng kangkong. Siyempre, itong sabaw natin, masarap. Pwede yung sabaw ng sinaing, pwede din. Pero pwedeng simpleng tubig lang. Pero kung meron kayong pinaghugasan, yung sabi nga hugas-bigas, masarap din ang lalabasan ng inyong sinigang. Nagmamadali kayo, ito yung pinakasimple na pwede nyong ihain sa inyong mga pamilya. So, kumukulo na yung ating tubig. So, pakuluin nyo muna yung tubig ninyo. Tapos, ilagay natin yung ating sibuyas. Kung meron kayong luya, okay din. Yung iba naglalagay ng luya, yung iba naman hindi. Tapos, meron tayong kamatis. Ito yung isang K natin. Yan. So, kamatis. Tapos, lagyan na rin natin ng konting asin. Yan. So, konting asin. Or kung meron kayong patis, pwede din. Kung meron kayong bagoong, kung ano yung nasa bahay ninyo, yun yung gagamitin natin. Itong ating tangkay ng kangkong, pwede na nating unahin. Yan. So, kasi mas matagal siyang maluto. Kaya, unahin natin. Kasi yung isda naman natin, mabilis lang yan eh. Tapos, yung kalamansi natin. Yan yung magsisilbing pangpalasa. Masarap po ang isda bagay sa kalamansi. So, nilagay natin mga 3 kalamansi lang to. Depende kung makatas. Kaya nga magtanim ho kayo ng kalamansi sa inyong likod bahay. Ang mga pwede nyo pang ipangpalasa. Ito, mabilis din tong patubuin, kamyas dun sa likod ng inyong likod bahay. Mas maswerte kung meron kayong bayabas. Masarap din yung bayabas. Okay, sa sinigang. Yan. So, pinakukulo na ho natin at habang kumukulo, pigaan na natin siya ng kalamansi. Bagay ang kalamansi sa mga sinigang na isda or pinangat na isda. Ano ba yung mga ways para maging healthy yung luto natin? Siyempre, yung may sabaw, tinola, pinangat. Bakit tayo kailangang kumain ng isda? Kasi ang isda, unang-una sa lahat, mayaman to sa protina, iodine, vitamin D, omega-3 fatty acid. Tapos nagpapababa siya ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso at saka ng stroke. Actually, bumababa ng 15%. At least, kung kumain tayo once a week ng isda, mas maganda kung ito na yung palaging ulam natin. May omega-3 fatty acid siya. Kung naririnig nyo sa TV, yung tinatawag na DHA. Maganda sa utak, sa mata, pag-develop ng bata. So, yung mga buntis, tsaka yung mga nagbe-breastfeeding, mas maganda yung nanay kumakain ito habang buntis at nagbe-breastfeeding. Tsaka pag umiidad tayo, aging, kung nagkakaroon tayo ng, di ba, uso ngayon ng Alzheimer's, tapos problema sa memorya, nakakatulong ang isda. Tapos yung mga malungkot, yung may depression, lungkot, walang energy,
parang wala nang interes sa trabaho at sa buhay, nakakatulong din yung omega-3 fatty acid na nakukuha natin doon sa ating isda. Tapos, alam nyo po, yung salmon, tsaka yung mga tamban, herring sa English yun, nakukuha natin 100% ng pangangailangan natin ng vitamin D. So, yung may problema sa pagtulog dahil kulang sa vitamin D, o kaya sabi nila kasi laging nagsi-cellphone, yung mga blue lights, baka makatulong yung laging yung pagkain ng isda. Tapos, yung mga autoimmune diseases, hindi ba aware na kayo dyan, yung katawan nila labanan, yung sariling katawan natin, yung normal cells, gaya ng mga rheumatoid arthritis, yung mga diabetes type 1, tsaka yung mga iba pang mga sakit, nakakatulong din ang omega-3 fatty acid, tsaka yung vitamin D. Tapos, isa pa, yung acute macular degeneration, okay, sa mga umiidad, nakakapagpababa ng 40% ng risk ng paglabo ng inyong mata pag kayo ay umiidad. Tapos, ito yung mga dahilan bakit ko kayo pinapakain ng isda. So, pag malambot na yung inyong tangkay ng kangkong, pwede nyo nang ilagay yung isda. Tiyan ng isda, ulo ng isda. Actually, masarap din to kung meron yung itlog ng isda. Mga tamban, alumahan, alakaak, kung ano, any isda, pwede nyong isinigang. Okay? Kahit mapasapsap siya, basta sariwa, kung ano yung mura, tsaka yung uso. So, sandali lang yan. Makikita nyo, magpipink na. Pag nagpink na, ibig sabihin, luto na yung inyong isda. Tapos, isabay nyo na rin yung dahon ng kangkong. Bakit kailangan lagyan ng kangkong? Aba, maganda din to sa mga autoimmune diseases kasi may vitamin A, C, and E. So, yung vitamin A, C, and E ninyo para sa immunity, pampalakas ng inyong immunity. Yan. Pagkulo nito, okay na yan. Benefits pa, vitamin A, C, E, para sa inyong mata, immune system, antioxidante ng inyong kangkong, may iron sa anemia, fiber para sa inyong tiyan, okay, magnesium, phosphorus, calcium para sa inyong ipin. So, sa mga umiidad, gusto natin, sabi ko nga, itong mga ganitong ulam. Okay? Pagkulo niyan, okay na yan. Pwede na kayong kumain, bagay sa kaning mainit, may sabaw, kompleto na masustansya pa. Okay? Sinigang na isda, salmon belly, may KKK, kamatis, kalamansi, at kangkong. Pakita natin. Pwede mo labas. Yan. Ayun yung ating mga isda.